Catherine. Daming manliligaw. Talaga. Maintriga pa ako dito. Politician lang naman sinabi. Marami naman yun. Wala akong sinabi. Bakit ka guilty? Nagkumentuhan lang tayo. Hello, Kafden fans! Ito na nga ha, main items natin, spotted Sir Alden mga kasembreros sa birthplace, no? Sa bayan ni Ma'am Catherine mga kasembreros sa Nueva Ecija. Pero ang lugar na kanyang pinost dito, klarong-klaro, ay sa Bungabon, no? Ang Bungabon po ay kilometers away lang sa Cabanatuan mga kasembreros. Talagang sinearch ko sa mapa, no? Bungabon, Nueva Ecija ang kanyang post mga kasembreros, and then si Ma'am Catherine ay isnilang sa Cabanatuan, na kung saan alam natin na nung sa time ni Sir Luis Manzano, nung nag-guest sila sa Rainbow Rumble, ay talagang na-memorize talaga ni Sir Alden mga kasembreros, na hindi naman part ng question saan sinilang or anong bayan ng sinilang si Catherine Bernardo. Cabanatuan, Nueva Ecija. Talagang confident pa si Sir Alden. Yun pala, hindi pala part ng question mga kasembreros. Parang hinuhuli lang siya niya Sir Luis Manzano. Talagang kulit ni Sir Luis Manzano. Para siyang version ni Robby Domingo din mga kasembreros na si Sir Luis Manzano. So yun po, no. And ito kasi parang nag-bike sila, birthday bike, no, ni Ma'am Mitch Oliva na partner nga ni Sir Prince Benmar. Tapos parang nagpahinga sila, tapos meron talaga siyang meron talaga siyang location map na naka-flash mga kasembreros, si Box Office King doon sa Bungabon, Nueva Ecija nga. So sinearch ko ang Cabanatuan ay ilang kembot lang naman, no? Mula sa Cabanatuan mga kasembreros itong Bungabon, Nueva Ecija. So talagang siguro gustong tingnan ni Box Office King ang dating lugar or ang hometown ni Box Office Queen mga kasembreros. And then ito si Mami Min, nag-Instagram story siya bago lang, tapos parang hindi ko alam kung patama ito sa mga bashers ni Ma'am Catherine mga kasembreros, kasi yung kanyang pinost ay sabi niya ito nung sa Cream Silk nga, di ba, na parang tagline ni Ma'am Catherine. Sabi niya, sabi ni Mami Min dito, sabi niya, when someone tags you in an old photo during your dry bleached hair era, sabi niya, I'm not that girl anymore. So parang nagbago na at saka nag-level up na si Ma'am Catherine. So hindi ko alam kung patama ito sa bashers or talagang nag-post lang siya dahil sa nagandahan siya dun sa linya or sa sinabi ni Ma'am Catherine dito nga sa kanyang Cream Silk na patalastas or advertisement or endorsement na ginawa mga kasembreros weeks ago mga kasembreros. And then ito, next item natin, so yung mga Instagram story no, ni Sir Alden mga kasembreros, yung nasa Belo siya, 35 years na pala yung Belo, no? 35 Belo beautiful years, no? So sobrang tagal na pala yung Belo, no? Kasi si Ma'am Vicky Belo yata parang senior citizen, parang 60 pa, parang 30 yata siya nag-start mga kasembreros na or 20 plus. So according dito sa internet mga kasembreros ay nasa 67 or 69 o 69 mga kasembreros. Ay malapit na para mag-70, no? Si Mama Vicky Bello or Doktora Vicky Bello mga kasembreros. So ayun po. And then ito, next item natin mga kasembreros ay itong parang pinost ni Sir Alden mga kasembreros sa kanyang Instagram story. Yung kanilang dito picture ni Sir IC Mendoza na isang anak yata ito na, no, ni Ma'am Dali Ann Carvajal mga kasembreros, no. Naalala ko tuloy yung picture nila nung Hello Love Goodbye pa kasama si Ma'am Catherine mga kasembreros, no. At saka itong si Sir IC Mendoza, sina Ma'am Kakay and so on, kasi parang friend din sila, no, favorite friend din ito ni Sir IC Mendoza mga kasembreros, si Sir Alden Richards. Tapos part ng kanyang Instagram story itong picture nila ni Sir Kuya Kim. Sabi dito sa birthday ni Sir Dingdong Dantes kagabi, so pumunta sila doon, sabi dito Agosto 2, no, at Dingdong Dantes mga kasembreros. So kasama niya dito yung mga friends din ni Sir Dingdong Dantes mga kasembreros, sina Jericho Fer, and then yung iba si Alexander. So yung iba hindi ko kilala mga kasembreros, si Anton
at saka of course no si Sir Kuya Kim, si Ranvel Rufino. So yun po yung mga friends no, tropa pips ni Sir Kuya Kim at saka nina Sir Dingdong Dantes. And then ito, next item natin mga kasambreros, prayer no, or panalangin of course ni Phenomenal Box Office King. For today, sabi niya, Dear God, help me to seek you every day, not out of a routine, but with a heart that truly longs to you or to know you. As Jeremiah 29:13 says, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Stir up that kind of passion with me, Lord. Put a burning desire in my bones to draw closer to you, to hear your voice and to walk in your ways. Let nothing distract me from pursuing you first. I want to know you more deeply and live each day in step with you. So, in Jesus' name, amen and amen. So, talagang amen and amen. So, ito makita, no, na pagkatapos ng mga cameras, pagkatapos ng mga shining, shimmering, splendid na mga outfits, no, talagang pag bumalik tayo sa ating tahanan, ay tayo po ay mga ordinaryong tao na. And Sir Alden is a typical example of that, mga kasombreros, na kumaga pa kahit na gaano man tayo kasikat, no, still no, humble si Sir Alden, mga kasombreros. And then ito, so parang sabi dito, parang nakaka-shock daw na binitawan na si Sir Daniel Padilla na maging endorser no ng KFC, mga kasombreros. Parang pinalit dito sa pagiging endorser, mga kasombreros, na lalaki ng KFC ay si Sir Emilio Daez, no, na kapatid ni Sir Michael Daez, mga kasombreros, na husband nga ni Ma'am Megan Yang, mga kasombreros. So parang sabi nila, matagal na to no, pero parang matagal na hindi endorser si Sir DJ after ng breakup nga nila ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, itong KFC. So si Ma'am Catherine na lang yung parang pinanatili nila o ni-retain nila na endorser ng KFC. Pero sa lalaki, so ito bago no, si Sir Emilio Daez, mga kasombreros, na parang matagal sila nagkaroon na walang lalaking endorser ng KFC, mga kasombreros. So ito po ang kanilang bagong endorser. Grabe no, mayaman na to sila, pero mas lalo pang yumayaman mga kasombreros, pero blessing yun sa kanila kasi ayun nga, no, naging sikat din sila sa PBB and so on. And then ito, so itong kay Ma'am Karen Davila, so parang kasi yung sa TV Patrol ay binalita si Ma'am Catherine, no, yung kay Sir MJ Felipe, tapos parang nag-usap-usap yung mga reporters ng mga batikang journalists, mga kasombreros ng ABS-CBN, na si Ma'am Bernadette Sembrano, Kabayan Nolly Castro. So parang di ba, nag-gym, tapos parang na-topic nila dito na yung love life ni Ma'am Catherine, or sino yung parang nababalitang jowa, sabi nga. Tapos parang na-mention din ni Ma'am Karen Davila, politician. Tapos nasabi niya, wala akong na-mention, wala akong sinabi na, no, na politician and so on. Kasi siya tinutukoy niya dito is si Mayor Mark Alcala nga. Tapos sabi naman ni Kabayan, parang na-recall ni Kabayan na sabi ni Ma'am Karen yan. Tapos si Ma'am Karen ay todo tanggi, no, na todo depensa, na hindi ko sinabi at wala akong sinabi, sabing ganon. Na ako, politician nga ba yung nalilink kay Ma'am Catherine Bernardo. So yun nga, no, talagang ang source dyan ay si Sir Ogie Diaz, mga kasombreros, no, yung kaya Mayor Mark Alcala na yan, mga kasombreros. So ayun po. So yun po sa ating Kathleen items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is Sunday, umuulan po sa amin, mga kasombreros. Blessed Sunday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And isang maulang hapon po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Pangakong Di Napako. Romans 11:27, and this is my God promised to them, to us, then I take away, or when I take away their sins. So itong pangako na ito, mga kasombreros, ay hindi at never napako, no? Pangako ng Panginoon sa mga Hudyo at sa hindi Hudyo at sa mga nagtiwala sa kanya, mga kasombreros. Ang kanyang pangako ay yung tanggalin at walain, mga kasombreros, eradicate at tubusin tayo mula sa kasalanan, mga kasombreros. So ang verse na ito ay napaka-importante at napakahalaga, mga kasombreros, sa aspect ng covenant ng Panginoon. Pag sinabing covenant po, ito po yung kumaga pa yung kasunduan, agreement, mga kasombreros,
ng Diyos sa kanya mga tao, and specifically nga no, ang mga Israelita, mga kasembreros. And si Apostle Paul ay hina-highlight niya dito no, yung pangako ng Panginoon na ginawa niya sa mga Israelites, indicating that He will forgive their sins. Okay? This highlights an important theme throughout the Bible, the concept of covenant or agreement between God and His chosen people. In this context, sinisigurado ulit ni Apostle Paul na yung kanyang pangako ng Panginoon, mga kasembreros, na despite sa mga disobedience ng mga Israelita, ay nanatiling tapat or faithful, mga kasembreros, ang Panginoon sa kanyang committed sa kanyang pangako, mga kasembreros. Ang tao kasi parang pag nangako talagang expected na napapako talaga, mga kasembreros. Kumaga pa, ang yes mo dapat ay yes, ang no mo ay no. Kasi kapag beyond that thing, beyond that agreement or beyond that oath, mga kasembreros, ay kasalanan na po siya. Kung hindi mo kayang gawin ang yes at hindi mo kayang gawin ang no, bakit pa nangako, di ba? So mas maganda na yung tao na nag-oo hindi lang kaysa sa nangako naman pero hindi naman natupad, mga kasembreros, kahit na nga minsan baliktad kahit na minsan nasabing hindi gagawin pero ginawa pala. So mas maganda yun, mga kasembreros, na kumagapa mas nakikita sa actions rather than mere words, mga kasembreros. It's meaningful to recognize that the covenant mentioned here also reveals God's incredible grace. Okay, grace, mga kasembreros, kasi nga He was about to fulfill the promise of forgiveness, and nangyari yan nung pinadala ng Diyos Ama si Jesus Christ, mga kasembreros, by Him dying on the cross. And then the rest was history and truth, mga kasembreros. Alam natin ang kwento na namatay si Jesus Christ sa krus, and then tinubos niya ating kasalanan. Sinalo niya lahat, mga kasembreros, ang ating mga kasalanan na nagawa, mga kasembreros. And the entire world, mga kasembreros, no? Grabe, He doesn't abandon or forsake His people even when they stray from Him. Instead, He establishes a new covenant that revolves around the forgiveness and redemption, which is at the heart of the teachings of Jesus Christ. Grabe, no? Nung hindi na nakaya ng offerings ng tao, mga kasembreros, nagbago ang binago ng Diyos ang kanyang strategy, no, yung plan of salvation. Although may yung times na sa time nila Moises, sa time ni na Abraham, ni Isaac, ni Jacob, mga kasembreros, ay yung pagsusunog ng offerings ng mga hayop, yung dugo ng mga hayop, mga kasembreros, ang nagiging sweet aroma at saka parang nagiging kabayaran ng tao sa kanilang mga kasalanan. Not until nung dumating si Jesus Christ, mga kasembreros, na siya na yung buhay na alay, siya na yung tupa, mga kasembreros, siya na yung naging in-slaughter siya, mga kasembreros. No, grabe yung pag-ibig ng Diyos through His Son, Jesus Christ. Now, so we see that when God says He will take away their sins, He is not just pointing to a future moment. It signifies a deep restoration that will transpire through Jesus' sacrificial act on the cross. So, kaya na-mention, mga kasembreros, ay si Jesus Christ ang nag-fulfill ng pangakong ito na hindi napako, mga kasembreros, na creating a way for all of us, both Jews and Gentiles, to be reconciled to God. Kasi yung mga Hudyo, yung mga Hintil, mga kasembreros, ay mga tribo, no? Prevailing tribes, mga kasembreros, sa Israel, sa bansang Israel. Parang sa atin, no? Merong Ilocano, may Ilonggo, may Bisaya, and so on, mga kasembreros. And dun sa Israel, ganun din, maraming tribo. So, tayong mga hindi Hudyo, tayong mga hindi Hintil, mga kasembreros, ay bilang mga nanampalataya ng Panginoon sa buong mundo, ay tinawag din tayo, no? As we dive deeper into Romans 11:27, we must appreciate the historical context behind this verse. Apostle Paul is writing to the people of Rome, reflecting on the tension between Jewish and Gentile believers in Christ. So, sinulat ito ni Apostle Paul, mga kasembreros, kasi nagkakaroon ng parang hidwaan, no? Or a locomotion, mga kasembreros, sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Before Jesus, the Jewish nation was seen by God as the chosen people set apart to demonstrate His love and faithfulness to the world. However, the truth of the gospel opened the door for Gentiles to be included in this covenant relationship with God. So, hindi lang exclusive na
sa mga Israelita, yung pananampalataya, yung pag-ibig ng Diyos, yung grace, yung awa ng Diyos, mga kasembreros. Ito ay open na sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Puti ka man, maitim ka man, kayumanggi ka man, singkit ka man, dilat ka man, dilat na ang mata mo, kagaya sa akin. So, pandak ka man, walang age barrier, walang age na, age doesn't matter, mga kasembreros. Payat man tayo, kagaya sa akin, mataba ka man, katamtaman ng katawan, matangos man ilong, pango man. So, physical appearances, races, mga kasembreros, hindi po dito nagmamatter. As long as meron tayong pananampalataya at nagtitiwala tayo sa Panginoon, mga kasembreros, and we live by faith according to His Word, ayan, tayo po ay kalugod-lugod sa kanyang harapan, mga kasembreros. And ang restoration na ito, na ginawa ni Jesus Christ, mga kasembreros, ginawa ni God the Father ang kanyang pangako through His Son Jesus Christ, ay it's very essential na i-highlight natin yung God's steadfast nature, yung hindi nagbabago na kanyang nature, mga kasembreros, kasi ang tao nagbabago pero ang Diyos po ay hindi. He desires not just external obedience but heartfelt repentance. The covenant brings a transformation that starts from within. We too, tayo rin, can see ourselves in this message of renewal, believing that through faith, sabi natin kanina, pananampalataya, we can also experience forgiveness for our sins. And in-emphasize dito ni Apostle Paul na this is not just a promise for the Jewish nation, but for every believer who calls upon the name of the Lord. So, napakahalaga nito, mga kasembreros, kasi yung grace, yung pagpapatawad, yung pangako, no, ang daming, kung titingnan mga isang verse na ito, it's not just about the fulfillment of the promise, no, yung hindi na pako ang pangako ng Panginoon, kundi yung grace niya, kasi yung pangako kasi na yun ay pagpapatawad, reconciliation, redemption, yung pagtubo sa ating kasalanan, na sana ay pwede nang tuldukan ng Panginoon ang history ng humanity. Pwede na niyang hindi ipadala si Jesus Christ, no? Wala ng great plan of salvation. So naisip ba natin yun na kung hindi pinadala ni God the Father, no, wala ng humanity na nag-exist sa mundong ito, mga kasembreros. Kaya ito yung sasabi na we are living sa grace, mga kasembreros, sa grace era ng Panginoon na pinadala niya once and for all yung kanyang anak na si Jesus Christ para sa atin. So grabe, no? Pwede na niyang tapusin, no? Hindi na niya pinadala, mga kasembreros, si Jesus Christ. Wala na. As in, totally eradicated na. Kasi siya ay Diyos, no? Kasi ang Diyos ay Diyos kahit wala ang tao, pero ang tao pag wala ang Diyos ay useless. Isang walang silbi tayo, mga kasembreros, kasi nga wala ang Diyos, because He created us simply because He is God and we are not, mga kasembreros. We are just His creation, pero pinakamamahal at pinakaiibig na nilikha, mga kasembreros. Grabe, no? If we are kumaga pa wise enough na isipin, i-deep dive, mga kasembreros, at i-meditate ang kabutihan ng Panginoon, ay ma-amaze talaga tayo every single time na naiisip natin ito. And He is worthy, no? Talagang karapat-dapat na pasalamatan at papurihan, mga kasembreros, ang Panginoon natin na nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa araw-araw, mga kasembreros. Salamat sa kanyang grace parati, no, always and always. Alright, so naman po sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka ang pangako ng Panginoon na hindi napapako, mga kasembreros, and that's a sure thing. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.